Good afternoon po mga kababayan ng sir. This is Jump, the Filipino channel ang iyong lingkod. So today is May 25, 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan sa may Jubilee Christian Academy sa may Rodriguez Senior Avenue, Pinagkaisahan, Cubao, Quezon City. At dadalhin ko natin yan sa may Mount Ina sa Victoria Tower sa may Paligsahan, Diliman, Quezon City pa rin. Ayan. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman saka sakali man po na marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa loob. Siguro magbabalik po tayo mamaya konti po. Meron na bang rules na isinagawa or ang meron ng Senado hinggil dito kay Senador Bato? Kasi sinasabi syempre hindi siya mamasok dyan ng personal. Pwede ba yung bias mo? Actually, yung rules na yan ay inirecommend ni Senator Rodante Marcoleta na amyendahan nga na pwedeng sumali sa via teleconference yung isang senador like sa plenary session, no? At kahit wala nga dito, pero yan ay nasa Committee on Rules, hindi pa yan nadedesisyonan. So, pending pa siya, pero yung mga senators from the minority bloc ay iginiit na hindi sila papayag at tututulan nila kung sakali kasi wala nga ever since the rules. Pinayagan lamang ito noong pandemic kasi talagang meron tayong oo, bawal talaga and yun lamang doon lamang sinalaw yun, pero yung normal na wala namang pandemya, normal naman ang sitwasyon, kahit nga ngayon na meron tayong tawag dito, yung nangyari sa Middle East na gera, no, talaga nagkaroon lang ng adjustment, pero pagdating sa plenary session, kailangan nandun at kailangan pagbutuhan sa plenaryo physically present ang isang senador. So, Siyempre, manunumpa sila dyan, di ba? oo, isa pa yun. So, si Senator Bato de la Rosa, tama, kasama pa siya, noong time na, ano ba? So, nag-convene, inisip ko tuloy bigla, ang dami ng Oo, daming ganun kasi dyan sa Senado, nalito na ang tita mo. Ay, hindi ata siya kasama. Oo. Anyway, ayun, kung sakali hindi naman siya kasama doon sa nanumpa, so, technically, hindi siya kasama dapat sa botohan, sa bilang. So, yun pa, wala pa naman dun sa punto na tinatalakay yung amendment ng rules, pero kung sakali ba ay nakahanda yung minority na binubuo ng 11 senador na harangin at hindi sila papayag na gano'n na ang mangyayari kasi wala. And wala rin sa rules nila yun. Parang unfair. Unfair naman sa ilang mga pumapasok at present para lang makilahok sa botohan. Yung pumasok yan, hinahanap nyo, yung absent, nahanap nyo pa rin. Gulong-gulo na siya ngayon, absent ulit siya. Pero kamusta yung paghahanda sa impeachment trial? Kasi sa na, di ba, July 10 ba? July 6. Oo, July 6 yun ang June. No, July 6. July 6 yung start. Kasi may mga pleadings pa yan, pinigyan ng candy si Vice President Sara Duterte na mag-reply doon sa writ of summons, and then kailangan din sumagot ng prosecution, and then may mga pa yan pleadings pa na ilalatag. So buong June medyo, ayoko mo nang batiin, baka mamaya may mangyari na naman. Pero yung mga pleadings na lang. So yung mga sagot-sagot, response, yung mangyayari, yung mga submission ng mga evidence, yun mangyayari. So July 6 yung mismong trial, tuloy-tuloy yan. And then, kung sakali man na i-approve nila sa itong rules, no, ang mangyayari umaga, ang session and hearing, and then pagdating ng hapon, alas 2 or alas 3 ng hapon, tuloy-tuloy na yan hanggang gabi, yun na yung impeachment trial. So, posibleng 5 araw ang pasok dyan sa Senado. Oo, yun pa. Oo, dahil magiging pala.
Oo, kasi kailangan dahil hindi lang bukod sa pagiging impeachment court, mga magbabatas pa rin sila. So may mga nakapending na mga panukalang batas, resolution na kailangan din nilang action. At kailangan din nila talagang mag-session, lalo na pagkatapos ng tawag nito ng SONA. So after SONA, talagang umaga, hapon hanggang gabi na yan. So depende pa yan, no? Pero may naririnig lang tayo na hanggang alas 10, pero dati 1 to sawa daw. So, ayun, atabayanan natin yung ibababang rules kung ano yung magiging schedule. Ang palasyo tungkol dito kasi yun lang yung nakikita natin connection na tiwala naman daw si Pangulong Marcos sa kakayahan itong Senator Venezuela. Pero may nabanggit ba siya sa kalagayan ni Secretary Bienvenido Laguesma? Kasi ang sinasabi dito dahil sa kondisyon ng kanyang kalusugan kaya siya nagbitiw o bumaba sa pwesto. In 90 meters, Ayon turn namin ang left onto pahayag ng Scout palasyo Linear kung Street. sanang nagbaba o bumaba o nag-step down itong si Dorian Secretary Benedict Laguesma dahil sa kanyang health condition, may issues sa kanyang kalusugan na matagal na rin umuwi. So yun lang din yung reason. Pero wala pang pahayag ng palasyo kung posibleng ililipat sa ibang posisyon or hindi na muna bibigyan ng posisyon dahil niya kailangan tutukan yung kanyang kalusugan kasama kitchen. Alright, maraming salamat. Ingat ka, Radyoman Chanel. Continue for Maraming 800 salamat kasama mo meters, sa then palasyo turn right onto Scout Spice Duman Street. 5, siya ng Salazar, Tatak Ornament, EZL 558. Kaya mga kasama, thank you, Radyoman Chanel. Thank you rin kay Radyoman Conde, ang ating mga Radyoman sa labas po ng ating himpilan. 3:57 ng magandang hapon, mga kasama. O ibatiin natin yung ating mga suki na nakatutok dito po sa ating programa sa Facebook. Good morning kay Sir Randy Santisa, Sir Nelson Malinaw, andyan din si Moti, at si Sir Jen W mula po sa Italy. Dati nung kabataan ko, may meaning kami sa Italy. I trust and love you. Yun. Napaghahalatan yung edad. Kasi yung meaning, ilalagay namin yan dati sa mga love letter. Ang corny ng tita niya, no? Anyway, mga kasama, 3:58 na. Wala na po tayong oras. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumama sa akin dito po sa programang Pulso ng Metro. Hanggang bukas, mga kasama, pansamantala, ako po si Radyoman Angel Garcia. Oras natin, mga kasama, 3:58 ng magandang hapon. DCXL Pulso ng Metro Sampo Plus Herbal Capsule. Ako si Roy, taga Santa Rosa, Laguna. Malabo yung mata ko. Sabi ng doktor, may glaucoma daw ako. Pero itry ko uminom ng Santo Plus Herbal Capsule. Inaraw-araw ko, nawala yung glaucoma. Kapis talaga yung Santo Plus Herbal Capsule. Sampo Plus sa mga bigat. Bakso, patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Shield Bakso, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. For the Lord takes delight in his people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsules, with proper diet and In 80 exercise. meters, turn Tunay, right onto Scout natural, at Spice Street. original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. In 40 Kaya sa meters, MX3, turn right. dito ako bilhin. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. MX3, tunay, natural at original. Ito ang DCXL News. Continue for 300 meters, then turn left onto Timmy Avenue. Na dekada, maaasahan sa balita at serbisyo publiko. Ang himpilan ng RMN Network sa Mega Manila. Live sa radyo at In 200 online. meters, turn left at the traffic light. Pananaw at opinyon ng susunod na programa ay hindi sumasalamin sa pananaw at opinyon ng DCXL 558 and In 100 meters, turn left at the traffic light. Oras na para ating pag-usapan ang pangangalaga ng ating mga
sa kalusugan mula sa Herbs and Nature Corporation. Inihahandog ang Kaagapay sa Kalusugan. Mga kaibigan, ngayong pong hapong ito ay pag-uusapan natin ang tungkol sa pagbubo at ano ang Continue mga straight at the first paniniwala, traffic light. lalo na Then, pagdating in sa 100 ganitong meters, panahon you will ng arrive at your tag-ulan. destination. Siyempre, pag-usapan din natin ang tungkol sa Blemex Lagundi kung paano ito nakakatulong sa ating kalusugan. Kaya samahan niyo po kami isang buong oras Sa natin left pong side. tuloy ng mga salakayang Ano ba? kalusugan. Left side. Sa Dito Robinsons. lamang sa Kaagapay sa Kalusugan. In 200 meters, turn right onto Scout Reyes Street. Welcome to Kaagapay sa Kalusugan. Mga kaibigan, kumusta na po kayo? And welcome to the program. Natutuwa kami tayo po sama-sama na naman ngayong pong araw na ito ng In 80 meters, turn right. Happy Monday afternoon to all and welcome to the 25th ika-25 araw. Audience is number 1 sa FM station, ang Barangay MS 97 na huwag payagang In 80 meters, turn right onto AM. Dating Senador Francis Tolentino, itinalagang acting Labor Secretary. At labor student mula Eastern Visayas, nasungkit ang unang gintong medalya sa pagsisimula ng Palarong Pambansa 2026 sa Continue for Agusan 100 meters, then turn right onto Timmy Sa Avenue. buong Luzon, Visayas at Mindanao, ako po si Donnie Velasquez at ang detalye na ating mga headline sa hapon. In 100 meters, turn right at the traffic light. Nasawi sa gumuhong itinatayong siyam na palapag ng gusali sa Angeles City, Pampanga. Wala kayo. Sa ulat ng Sige po. 60 meters, Ito. turn right at the traffic light. Angeles Information Office, tatlong bangkay ang na-recover kaninang umaga. Mula nang na-recover kahapon ang labi ng PWD na Malaysian sa ikalawang palapag ng katabing hotel na nandamay sa pagguho. Sa huling tala, 26 na ang nasagip habang patuloy ang search and rescue operations sa 17 pang posibleng nasa ilalim ng guho. Sa ngayon, gagamit na ang mga rescuer ng thermal scanner para makakuha ng signs of life sa ilalim ng guho. Pero kung wala ng survivor na mahanap, gagamit na ng mga heavy equipment para sa pag-retrieve sa mga tangkay. Simula kaninang madaling araw yung tatagdagan, Arriving in 2 minutes at nakakausap pa ng 4:05 ating PM. mga This route is still rescuers, clear. our Passenger is sharing their drive location. to insert IV fluid dun sa isa at we were really hopeful na maililigtas natin sila. Kaso hindi po ito nakayanan na talaga yung katawan, no? Kaya i-pass away. Ang numbers na tinitignan po natin na missing is around 17 pa, no? Pero pwede po itong mabawas o padagdagan. Kasi nga, Ayun, na-drop na lang natin. tayo dun sa Maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat. God bless. Paalam po.